Umamin na nga po itong si spokesperson Jen Fajardo ng Philippine National Police na may ipinadala nga na 2 batalyon ng SAP or Special Action Force sa Davao. Kasunod po nito ng pagsibak ng 35 na pulis dahil sangkot daw sa umano'y pagkamatay ng ilang durugista na kung tutuusin ay wala namang fault dahil ayon nga mismo sa mga pulis ay may mga video po sila na nagpapatunay na legal po ang kanilang operasyon na ginawa at walang extrajudicial killing. Kaya ayon nga po kay Professor Malo Tikia na isang kilalang political analysis strategist na ang ginagawa ng Philippine National Police ay may intention umano ang administrasyon na mukhang buburahin ang mga Duterte sa Davao. Under na nga umano ngayon sa police state ang Davao kasunod ng pagpapadala ng 2 batalyon ng Special Action Force. At ano ngayon ang nararamdaman ng mga taga Davao, lalong-lalo na may lumilipad umano na 20 to 30 drones kada araw na nagmamanman sa syudad ng Davao. Ang Davao po ang isa sa safest city sa buong Southeast Asia. Bakit kailangan magpadala ng 2 batalyon ng SAP? Panag ng PNP na pinagtawanan ng mamamayan dahil naging defensive sila at parang lulukuhin pa nilang taong bayan na wala daw nagaganap na creeping police state at walang nagaganap na siege of Davao City sa pag-deploy ng at least 2 batalyon na pang-combat na tropa ng police, yung staff Special Action Forces. Tunghayan natin ito. Nag-deploy po doon ng 2 SAP at matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan sa ibang mga probinsya, hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. Alam po nyo, kay Duterte lang yan. Clearly, kahit na paikot-ikutin tayo, kahit na anong sabihin, si Duterte lang ho ang aim nila. Ang Davao City gusto nilang pabagsakin. Imagine. Nako, mabigat po yan ha mga kababayan po natin. At bakit nila papabagsakin itong si dating Pangulong Duterte o si Mayor Baste o kahit sino mang Duterte, nakaupo pa po ngayon bilang Vice Presidente itong si Inday Sara. At bakit? Kaya ba nila pabagsakin itong dating presidente na tinuturing din ngayon ng Philippine National Police at ng kasundaluhan na isang hero pagkatapos po idoble ang kanilang sahod at itinaya po ang kanyang sarili para maproteksyonan ang ating bansa. Lalo na po sa mas pinatinding droga ngayon, na talagang muntik na maging narco country po tayo sa administrasyon ni Pinoy. Pero ngayon bumabalik na naman ang droga, bumabalik na naman ang panggigipit, pang-opresyon, at tila ba silent martial law na ginagawa ngayon sa ating bansa. At nang nagsasalita na itong si PRRD at itong si Mayor Baste, ang kanilang sagot, 2 batalyon ng SAP. Ganito na ba ang administrasyon ni Bongbong Marcos o sino yung nagpapatupad nito kung hindi si Bongbong Marcos? May iba pa ba? Mga kababayan? Imaginin mo kung may ganyan 700. Ano nga ako nag-declare ng martial law sa Mindanao? Wala ka masyadong nakikita dyan, sa airport lang eh. Hindi katanggap-tanggap para kay Professor Malutiquilla, isang political strategist sa naging pahayag ng Philippine National Police patungkol sa pagpapatanggal ng halos 40 Davao City Police personnel at pagde-deploy ng 2 batalyon na SAF troopers sa Davao City. Ani Tiquilla, di na kinakailangang magbolahan pa sa mga ikinikilos ng administrasyon, gayong alam naman ng taong bayan ng hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos. Ano ba naman yung tawagan ni Chief PNP na, sir, ganito po ang gagawin natin. O magbigay ng, sir, ito yung order sa amin. Yes. Hindi yung bastang 2 batalyon. Ngayon ko lang, nung nakita ko, 2 batalyon, marami yan. Kumbatso ng Davao So, City. ano nga yun, tama? Kaya pala, kagabi, ang sabi sa akin, police state. May police state? Dagdag pa ni Tiquilla, sana man lang ay nakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa alkalde ng Davao City kung bakit biglaan ang pagpapadala ng SAF troopers gayong maayos naman ang kasalukuyang pamamahala ni Mayor. So tingnan nyo po ito talaga ay malinaw po na pambabastos dahil hindi nila kinonsidera itong si Mayor Baste. May pulis naman po dyan at tandaan po natin itong si Mayor Baste ay under niya po sa jurisdiction itong mga Police City Davao.
At unang-una, bakit nila sinibak na walang proper po na coordination kay Mayor Baste. At ganun pa man, nagpadala agad sila ng 2 batalyon ng SAF na walang proper coordination. Ano po yung kanilang gagawin sa Davao? Dahil kayang-kaya naman po ng mga opisyal ng Davao yung kontrolin kung ano man po yung mayroong gulo dyan. Unang-una, uulitin ko po, yung Davao ay isa sa pinaka-safest city sa buong Southeast Asia. So, talagang may black propaganda sila o may black na, ano tawag ito, may maitim. may, hindi ko na alam sabihin ko. No. May maitim po talaga sila na balak dyan sa Davao City. At sa taga Davao naman, wag po kayong papayag na basta-basta na lang po nila dudukutin or kukunin itong si PRRD kung sakali man. Kaya siguro nagpadala sila dyan ng 2 batalyon ng SAF. Lalo na po ay mukhang may balibalita na ilalabas na itong warrant ng ICC. So wag nilang subukan at wag nilang subukan ng taong bayan ang kanilang talagang makakalaban. Sigurado ako dyan. Mayor Sebastian Duterte sa lungsod. So talagang pambabastos. Let's call a spade a spade. Wag na ho wag nyo nang sabihin na, alam mo, wala yan, ganito, ganyan. Let's call a spade a spade. At wag gawing bobo ang mamamayan. Oo, yun ang number 1 ka, Eric. Hindi ho bobo ang Pilipino. Saad pa nito, nakakabahan. Wala na ngayon dahil gising na po ang mga Pilipino at alam na po yung kanilang ginagawang propaganda. Tingnan niyo po kung ano ngayon ang ginagawa sa ating bansa. 'Di ba? Wala pang kalahati ng taon may nakita kong report na April pa lang ay 86% na ng kabuuang budget ng ating bansa ang kanilang nailabas or naipamigay na sa bawat ahensya ng gobyerno. So wala pang kalahating taon, inagastos na yung pondo. So anong ibig sabihin yan? Talagang matakaw po ngayon ang administrasyong ito. Walang pagsisinop, lahat ay ginagastos. Tingnan mo, panay travel kung saan-saan. Siya na nga po sa buong mundo, yung most traveled president. Anak ng baka naman. Most traveled president sa buong mundo, pero anong nangyayari sa ating bansa? Naghihirap pa rin. So ano yung paida, anong pakinabang ng kanyang pag-travel? Pagpapasyal, travel vlog. Travel vlog ba yung kanyang pagpupunta sa ibang bansa? Kasi para nakikita ko mas malaki pa ata yung ginagastos kaysa actual na return investment. We are not talking pledges kasi if we are talking pledges, maraming pledges, sobra-sobra. Pero ang tanong, magkano yung actual na investment sa ating bansa? So, kaya lang po mga kababayan po natin, patuloy po tayong mapagmatyag at abangan po natin kung ano po yung kanilang susunod na aksyon na gagawin dyan sa Davao City. Maraming salamat. Ito po sa Kababayan Viral PS. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. God bless.